Magandang hapon, magandang gabi mga kapatid. Isa na namang pagkakataon ng ating pakikipagtagpo sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating Midweek Encounter with God. Pagsasama-sama via online, na kahit ganito ay alam nating ang presensya ng Panginoon ay masagana kahit magkalayo tayo, kinukupkup tayo ng kanyang dakilang pag-ibig, biyaya at kapangyarihan. Pagkakataon uli upang tayo ay magpanalanginan at mag-aral ng kanyang banal na salita. Ang teksto natin ay hinango natin sa ating lectionary reading at ito po yung sa 2 Corinthians chapter 12 verses 1 to 10. Ganito po yung nasusulat. Mga pangitain at pahayag, kailangan kong magmapuri, bagamat wala akong mapapala sa paggawa nito. Ang sasabihin ko naman ngayon ang mga pangitain at mga pahayag mula sa Panginoon. May kilala akong isang Kristiyano na dinala sa ikatlong langit, 14 na taon na ang nakalilipas. Hindi ko lang matiyak kung yao'y pangitain o tunay na pangyari. Ang Diyos lamang nakakaalam. Inuulit ko, siya'y dinala sa paraiso at hindi ko nga matiyak kung ito'y pangitain o tunay na pangyayari. Ang Diyos lamang nakakaalam. Nakarinig siya roon ng mga bagay na di kayang ilarawan ng salita at di dapat bigkasin ni numan. Pagmamapuri ko ang taong iyon ngunit hindi ang aking sarili, maliban sa aking mga kahinaan. At kung ako'y magmapuri man, hindi ako lalabas na hangal sapagkat totoo ang sasabihin ko. Ngunit nagpipigil ako sapagkat ayaw kong humigit sa nakikita at naririnig ang pagpapalagay ni numan sa akin. Ngunit para hindi ko ipagyabang ang kamangha-manghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing pamalo ni Satanas upang wag akong magpalalo. 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito, ngunit ganito ang kanyang sagot. Ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangailangan mo. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak na ipagmamapuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutyain, pahirapan, usigin at magtiis, sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, sa mga pagkakataon na ito, kami po ay nagpapasakop sa iyo. Patawarin niyo po kami sa aming pagkukulang at pagkasala. At pagindapatin na makatawag kami sa iyong Ama, Ama ko. Na ang aming pagiging anak ay isang katiyakan na nagmula sa iyo sa pamagitan ng pagtanggap namin sa iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Kristo. At mula doon, mayroon po kaming lakas. Mayroon po kaming pananampalataya. Mayroon po kaming lakas ng loob na lumapit at alam naming pagpapalain niyo po kami. Kaya't anumang kalagayan ng aking mga kapatid ngayon pa lang sa aming pagpapasimula, maranasan nga po namin ang iyo pong kapangyarihan, banal na pagpupko. Higit sa lahat, ang mensahe na mula sa iyo, siya pong patuloy na magpalakas at magamit namin na gabay at tanglaw sa aming pang-araw-araw na pamuhay. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Si Apostol Pablo ay hindi kasama sa 12 alagad. Pero itinuturing siya sa mga alagad sapagkat sa kanyang pagmiministeryo, sa kanyang pananampalataya, at sa lahat ng kanyang nagawa bilang isang Kristiyano, bilang isang alagad. Yung kanyang kwento sa verses 1 to 6 ay istorya niya. Yung kinikwento niya dito, may kilala akong isang Kristiyano na dinala sa ikatlong langit, 14 na taon nang nakalipas. Siya po yun.
Hindi kumawari, sabi niya, kung ito'y tunay na pangyari o pangitain. Ipinapalagay sa mga pag-aaral na ito ay nangyari noong panahong tawagin siya sa daan ng Damascus nang siya ay papunta para usigin ng mga Kristiyano. Mayroong nakasilaw na liwanag, nahulog siya sa kanyang kabayo, siya ay nawala ng paningin. Mayroon siyang tinig na narinig, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? 3 araw at 3 gabi siyang hindi nakakita hanggang utusan siya ng Diyos kay Ananias upang ipanalangin siya. Ang tagpong ito ay yung kinikwento ni Apostol Pablo na pwede niyang ipagmapuri, pwede niyang ipagmalaki sapagkat espesyal yung kanyang pagkatawag. Ibinilang siya sa kabila ng kanyang pagiging taga-usig, sa kabila ng kanyang paglaban sa mga Kristiyano o maging sa ating Panginoong Kristo. Tinawag siya upang maging alagad para sa mga hintil at ginampanan niya ang kanyang tungkulin sa kanyang pag-ikot ng kanyang missionary journey na tinatawag natin sa buong Asia at nakapagtatag ng maraming iglesia. Pwede niyang ipagmalaki pero ayaw niyang ipagmalaki. Sabi niya, nagpipigil ako sapagkat ayaw kong humigit sa nakikita at naririnig ang pagpapalagay ni naman sa akin. Nagsasabi ako ng totoo kaya hindi naman pwedeng masabi ito na pagpapalalo. Ngunit gusto niyang angkinin yung lahat ng mga ito na manatili pa rin yung kanyang pagpapakumbaba. Sa tagpong ito, gusto nating hangaan si Apostol Pablo sa kanyang pagiging mapagpakumbaba. Sabi nga po ay, humility is mother of all virtue. Na sa ano't anuman mangyari, anuman yung tagumpay na maranasan natin, anuman yung magandang kalagayan na maranasan natin, mananatili na mapagpakumbaba tayo. Mayroon din galing kay Apostol Pablo na sabi niya, kung gusto mong magmayabang, ipagyabang mo ang ating Panginoong Kristo. Ipagyabang mo ang ginawa ng Panginoon sa iyo. Ipagyabang mo ang pag-ibig ng Diyos. Sa Kanya dapat ang papuri at pasasalamat. Napakagandang yan ang isa sa ating maging pamantayan bilang mga Kristiyano. Mananatiling mapagpakumbaba at magtataas ng kadakilaan sa ating Panginoong Kristo. Sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral, tignan natin yung mga natitirang bersikulo na makita natin ang mga prinsipyo at mga pinanghahawakan ni Apostol Pablo sa mga pinagdadaanan niyang mga pagsubok at maging napagtagumpayan niya. Sa verse 7, sabi niya, ngunit para hindi ko ipagyabang ang kamanghamanghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing pamalo ni Satanas upang wag akong magpalalo. Maraming beses na nakita natin na tayong mga Kristiyano, hindi po tayo exempted na dumanas ng pagsubok, mga problema, maging itong tinuran ni Apostol Pablo sa verse 7 na kapansanan. Actually, ito ang isang tinitignan natin na ayaw sana nating pagsubok, pero lahat naman tayo ay nagkakaroon o nagkakasakit.
Maraming mga haka-haka, mga nasulat na mga ano ba talaga itong kapansanan ni Apostol Pablo. Ilan lamang sa mga ito ay maaring ito po ay dahil ilang beses siya ng binato, physical na binato siya upang patayin sana siya pero nakaligtas siya. Mayroon siyang nararamdaman na mga iba't ibang sakit sa kanyang katawan. Sa iba namang nabasa kong nasulat ay maaari pong ang mga kapansanan na ito ay napapaloob doon sa sakit na tinatawag na epilepsy. Pero sa mas maraming mga nasulat, ito po ay eye disease. May sakit siya sa kanyang mata at pinapalagay na siya po ay practically blind. Pero nung niresearch ko kung ano ang dahilan ng kanyang pagkamatay, si Apostol Pablo ay pinugutan ng ulo sa Rome. Kaya't siya po ay isang martir. Namatay siya dahil sa kanyang pananampalataya. Ano man ang kanyang naging karamdaman, isipin natin na siya man, nakaranas siya ng pagsubok na pinagdadaanan natin ngayon. Mayroon pang nabanggit si Apostol Pablo na sa anumang paghihirap na mayroon tayo dito sa lupa, nakikihati tayo sa paghihirap ng ating Panginoong Kristo. Na siya nga, inako niya na pasanin ang krus, pinako sa krus, namatay sa krus para sa atin. Kaya kung tayo ay dumadanas ng pagsubok, bahagi ito ng gustong ipadaan tayo ng Panginoon. Sabi natin ay upang pag mapagtagumpayan natin, maging malakas tayo. Pag mapagtagumpayan natin, ay makita natin yung mga aral. Pag mapagtagumpayan natin, makita natin na may bagong direksyon pala na gusto ang Panginoon na tunguhin nating lahat. At higit sa lahat, yung huling mensahe ko po nung nakaraang linggo, gusto ng Panginoon na yugyugin tayo upang ang pananampalataya natin ay magising at umalagwa at lumaban sa anumang pagsubok, sapagkat ang pananampalataya ang magbibigay sa atin ng higit pang tagumpay sa buhay na ito. Sabi ni Apostol Pablo sa verse 8, 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito, ngunit hindi nangyari. Yung aral natin na sinasabi lagi dyan ay keep praying. Kapag tayo ay mayroong panalangin, maaring ang sagot sa atin ng Panginoon ay in 4 ways. It could be yes, it could be no, it could be wait, or God is in silence. And the meaning is, He wants us to keep praying, to pray, pray, pray. Huwag huminto sa panalangin. Sapagkat sa dulo ng isang mapanalangin Kristiyano ay isang matagumpay na Kristiyano. Sa halip, sa verse 9 ay tinura ng ating Panginoon. Ganito ang kanyang sagot. Ganito ang sagot ng Diyos sa kanya. Ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangailangan mo. Lalong nahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. My grace is sufficient for you. Yun ang pangako ng Panginoon sa kanya. Sa ibang salin po ay, my grace is all you need, for my power is greatest when you are weak. Na ang biyaya ng Panginoon ay mas lalong mararanasan natin sa panahon na dumadaan tayo sa mga pagsubok ng buhay, na nakikita natin na sapat ang tulong ng Diyos.
Sapat ang kanyang biyaya sapagkat masagana ang kanyang pag-ibig para sa ating lahat. At mas lalo natin dyan mapapatunayan yung sinasabing pangako ng Panginoon, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Part ng pangako na yun, sabi ng Panginoon, my power is greatest when you are weak. Opo, kailangan natin ng Panginoon. Maging malakas tayo, kailangan natin siya, di mas lalo na kung nasa panahon tayo ng kahinaan. Pero mananatili na ang pangailangan natin sa Diyos ay masagana at ipinapakita lang na sa panahon ng ating mga pagkakasakit, ng ating mga kahinaan, ng mga pagsubok, sa lahat ng pagkakataon ng buhay natin, lalong-lalo na kung tayo ay mahina. Kailangan natin ang lakas ng Diyos. Kailangan natin ang kanyang kapangyarihan. At kung doon tayo kumakapit, nakikita natin na tayo po ay maging malakas. Sapagkat natatanggap natin ang kapangyarihan at lakas mula sa ating Panginoon. Nasa Kanya lang mararanasan natin siya. Kaya si Apostol Pablo sabi niya sa verse 10, dahil kay Kristo walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutyain, pahirapan, usigin at magtiis, sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. Dahil doon nga tayo kumakapit sa ating Panginoon Kristo, sa kanyang mga lakas. Sa kanyang bisig tayo kumukuha ng pagkanlong. Doon tayo sumusubsob sa panahon na tayo po ay wala ng magawa at wala ng lakas. Gusto na natin sanang sumuko, pero nandyan yung Diyos na kahit paano man kabigat yung sitwasyon natin, kapag kumapit na tayo sa Panginoon, walang klase ng pagsubok na hindi natin mapagtatagumpayan. Kaya po, maganda itong pangako ng Panginoon na ganun din panghawakan natin sa Isaiah 41 verse 13. For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, do not fear, I will help you. Huwag kang matakot, tutulungan kita. Hayaan natin na ang biyaya ng tulong ng Panginoon ang siyang laging magbigay sa atin ng lakas at magsasabi sa atin, hindi tayo susuko, hindi tayo matatakot sapagkat may Diyos na tutulong sa atin. Tayo manalangin. Aming Ama, narito po kami sa panahon ng aming panalanginan. Ipinapanalangin ang bawat isa. Pinapanalangin ko po ang lahat ng maabot ng tinig na ito, ng panalangin na ito, ng online encounter with you. Na anumang kalagayan namin, Panginoon, mayroong isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sapat ang kapangyarihan mo, sapat ang iyong biyaya para sa amin. Mas lalo naming nakikita ang iyong kapangyarihan sa panahon na kami ay mahina. Kaya dinadalangin ko, Panginoon, ang aking mga kapatid na mayroong mga pagsubok. Tunay nga pong matagpuan nila ang lakas at kapangyarihan mo sa pamagitan ng kanilang paglapit, ng aming paglapit. Lalo na po ang may mga karamdaman. Lord God, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, by the power of your stripes on the cross, by your holy blood shed at Calvary, I declare healing sa anumang klase ng karamdaman. Kung paano mo kami pinagaling noon, kaya mo kaming pagalingin ngayon. Dahil alam po namin, Diyos ka na hindi nagbabago. Ikaw ay Diyos noon, ngayon at magpakailanman. At dalangin ko po ang kapangyarihan mo, masaganang maranasan namin. Kahit anong kalagayan na mayroon kami, sa iyo namin ito ipinagkatiwala. Sapagkat
Walang imposible sa iyo. Walang klase ng pagsubok na hindi mo kayang lutasin. Walang klase ng kalagayan at sitwasyon na hindi mo po kami kayang abutin. Sa iyo namin ipinagkatiwala ang lahat ng ito, na mayroong pagpapasalamat at pagkilala sa isang Diyos na nagmamahal. Salamat po sapagkat ikaw ang aming Ama at kami na yung mga anak sa panahon ng aming mga kalagayan. Nandyan ka upang kami po ay hanguin, kupkupin, yakapin at maranasan namin ang iyong pong lubos na kapangyarihan. Salamat po sa iyong mga himala na nangyayari sa aming kalagitnaan habang kami po ay nagkakatipon via online. Salamat po ng marami sapagkat alam po namin na ang iyong kalooban ang siya po naming natatagpuan. Ito po ang aming mga panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen.